From the Department of Health, we have Director Girly Veloso. From the Department of Justice, we have Senior State Counsel Bernadette C. Ongoko. From the Department of Social Welfare and Development, we have Undersecretary Fatima Alia Q. Dimapora, Assistant Secretary Romel M. Lopez, and OIC Director Edwin Morata. From the National Bureau of Investigation, we have Attorney Marie Catherine Nolasco Illescas. From the Department of Budget and Management, we have Director Tricia M. Baraan and Ms. Serena Cristia R. Alba. From the Department of Labor and Employment, we have Director Patrick P. Patriwirawan Jr., Director Ama Carisma El Satumba, and Undersecretary Benjo Santos Benavides. We also have Honorable Adolfo S. Ascuna Jr., Attorney Jose Manuel Tadeo Chel I. Diokno. From PPCRV, we have Mr. Arwin Serrano. From Lente, we have Attorney Rona Caritos. From San Lakas Coalition, we have Attorney Aaron Pedrosa. Okay. From Code NGO, we have Ms. Ana Abalahin. Okay. And Ms. Liana Cabigas. Okay. From the Alliance of Advocates of Federalism in the Philippines, we have Attorney Nazir Inawat. We also have from the People's Initiative for Reform, Modernization, and Action, we have Attorney Alex Avisado, Attorney Evaristo Gana. We also have Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. From the League of Cities of the Philippines, we have Ms. Majely Monterde. Meron po bang hindi po natawag na resource person? That would be all. Okay. Mr. Noel Oñate for Pirma. Yes, I mentioned already po. Thank you. Yes, thank you very much, Secretary. We are also awaiting either position papers or perhaps their presence and participation of our former Chief Justice and Ponente of the Santiago ruling, C.J. Davide, the other justices, Justice Ascuna, Justice Art Panganiban, and Justice Carpio. I'm here, Your Honor, Justice Ascuna. Oh, there we are. Thank oh, you. So sorry. Okay, thank you very much. I wasn't certain you had arrived. Thank you. As we know, the agenda for today are the two Senate resolutions that I have filed, 902 and 903. First, 902, directing an inquiry in aid of legislation into the alleged payoffs and misrepresentations in the signature campaign for the People's Initiative. Secondly, 903, directing the committee to conduct an inquiry again in aid of legislation into the efficacy of Republic Act 6735 in providing for a system of initiative and referendum. After news reports of the Speaker of the House of Representatives blatantly stating they were addressing the procedural gap as to the amendment of the Constitution through a people's initiative single-handedly in order to cure the impasse. In addition, the report regarding the increase in the budget of COMELEC for plebiscites and Chacha amounting to 12 billion, which had entirely bypassed Congress and your chairperson. In addition to these Senate resolutions, also referred to the committee is the privileged speech of Senator Ronald Bato de la Rosa, which he delivered on 23rd of January, called the Politicians' Initiative, PI, including all the interpellations and manifestations therein. So with that, we have set the agenda,
And by way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RBs, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukin na lang yung trabaho nila. Parating tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district in exchange for the signatures. Well, it's baseless. Siguro, kausapin mo na lang siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and she has the proper means and ways she can go to whatever court or agency, the COMELEC. Is charter change a priority of the Speaker? Well, it was the Senate already who came up with that, and I believe they had a dialogue. The Speaker, the Senate President, was in front of the President a couple of weeks ago. Huwag mo na may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Well, it was the Senate already who came up with that. As you know, 3 modes to amend the Constitution, but we have had problems in addressing it. We are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Nang makapanayam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And through a people's initiative. And through a people's initiative. It's Senator Bato talking. I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman, so I don't respond to. No. So you didn't give any orders po? Si Senate Majority Leader Joel Villanueva nanawagan naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Wala sa Bulacan. Wala na sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Wala ako naman, nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na council. Wala sa Bulacan. Wala na sa Bulacan, ano ka ba?
Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, nakaba. Bumula, akala ko naman nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na council na nagpapirma. Council lang ang mga may pera yun, ano ka ba? 2,000 rin yun. Magkano? 2,000. Oo. Pero yung 2,000 mo, palit nun, sa lahating tabang bigas, bibilin mo rin sa kanila. 950 plus mo. Matitira sa'yo 1,050. O, diba? Yan. Walang kahirap-hirap. Pero make sure lang talaga pipirma ka dun sa gusto nila. Oo, so ganun lang. Tanginan, para pwede naman nilang bigay yung 2,000 tsaka yung bigas. Pwede. Alam mo naman ng gobyerno, ang mga kagaya niya, ang congressman galing yon kay Abante. Tapos, anong wala namang sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos, anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Kasi nung huli, merong pabigas, may mga grocery. May cash? Wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda. Ayun, ganun lang. Pumirma ako, pero hindi naman nila pinawalan kung ano ibig sabihin ng... Ano may pinirma? Hindi mo alam kung ano ibig sabihin? Hindi ko alam talaga. Look. Sa yun? Sa charger change? Wala. Ba't ano ba ang sabi sa'yo? Kaya sabi sa akin, pirma ka lang dito. Paano? May matatanggap ka ng ayuda na 2,000. So, pumirma ako, pumunta ako sa Kinunugrasan, may tanggap ako, kaya nga kung may pera ngayon. Okay. So, ganun ang offer nila. Ito ho, yung People's Initiative form na natanggap namin upang ipapirma sa mga tao dito sa Tuguegarao City, Cagayan Valley. Ang tita ko ho ay nakatanggap ng mga form na ito at inutusan na ipapirma dito sa amin. May mga natira pa hong 7 dito na form dahil yung iba po ay naipasa na po sa opisina na pinagtatabahuan po ng tita ko. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal ang nasa likod ng nasabing hakbang at iginiit na hindi ito People's Initiative, kundi panlilinlang lamang, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Wala kayong pakialam sa PI. Okay, maraming salamat at sana naliwanagan tayo sa panlilinlang at kasinungalingan. Subalit sa pagkakataon na ito, nais kong anyayahan, magbigay ng pambugan na pananalita ang aking mga kasamahan sa Senado. Ang senadora natin, Grace po, nagpahiwatig na meron siyang mensahe para sa atin. Unang-una po, magandang umaga sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat sa chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito. Unang-una, para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House? So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari
ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga pogo. Pangatlo, pwede na nilang sabihin na huwag na tayong mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders? Kung palpak ang mga namamahala, kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit 100. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga? So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. And with that, I'd like to acknowledge the presence of Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Risa Ontiveros, and newly arrived Francis Tolentino. Senator Risa and any of my other esteemed colleagues who would like to deliver their own opening statements, please proceed. Gamanak, Madam Chair, I thank the chairperson for convening this hearing. I had hoped that the privileged speech I delivered yesterday could have been referred in time for today, but I know wala nang time dahil may 3-day rule. Madam Chair, nung una ko lang nabalitaan ang nilulunsad na People's Initiative noong Christmas break, ang una ko pong naitanong, bakit po palihim? Bakit po parang binalot sa misteryo at sinamantalahan ng panahon na kasama natin ang ating mga pamilya sa Noche Buena? Naging malinaw sa akin sa kalaunan. Ang magnanakaw, palihim na nagtatrabaho. And this is theft, Madam Chair. Ninanakaw ang ating demokrasya. Ninanakaw ang isang mahalagang check and balance sa gobyerno para isulong ang pansariling interes. Ang interes ng nasa poder. I understand that there are those who support amending the economic provisions of the Charter. Ako po, idedebate ko yan ng matindi. Lalo na malinaw ang banta ng China. At alam natin ang interes niya sa ating likas na yaman, sa ating critical industries. Pero kung hahayaan natin ituloy ang PI na ito, aba, mawalang galang. Pero PI talaga. We hand our sensitive industries to China on a silver platter. Binibigyan natin ng executive ng kapangyarihang mag-extend ng term limits. Hinahayaan natin na magpasya ang makapangyarihan na basta-basta mag-declare ng martial law. So this is not about just the Senate, Madam Chair. This is not a fight just for the survival of the Senate. This is a fight for our collective democracy. Our democracy that, however fragile, continues to sustain us and give us hope for a better future. Ito ay laban para sa bawat Pilipino. Nagpapasalamat ako na sinuspinde ng COMELEC ang proceedings sa PI. Pero sana po madinig din natin definitively na hindi na talaga itutuloy. Dahil hindi po ito talaga ang sagot sa kailangan ng mga Pilipino ngayon. Disenteng trabaho, murang pagkain, pagsukpo sa korupsyon. Habang nag-aaway ang nasa taas kung cocaine o fentanyl, kung nasa watchlist ba ng PIDEA, ang taong bayan patuloy ang paghihirap. Nasa pagitan ng nag-uumpugang mga bato at ang gusto lang
ay guminhawa ang buhay. Let us focus on what matters. Let us not forget why we work and for whom. Muli, agyamanak, Madam Chair, I'll be ready with my questions later. Maraming salamat. I'd like to acknowledge also the receipt of this committee of position papers submitted by Commissioner Rene V. Sarmiento, who was a member of the 1986 Constitutional Convention, the position paper of the Department of Social Welfare and Development, the position paper as well of NAMFREL that we received only today. Are there any other senators who'd like to make an opening statement? Senator Ronald Bato de la Rosa, please. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Senator Amy Marcos, dear colleagues, and to all our resource persons, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. I would like to thank Madam Chair, Senator Amy Marcos, for leading the Senate inquiry to ferret out the truth on the alleged payoffs and misrepresentation in the signature campaign for People's Initiative. We also look forward to today's discussion on the very important issue on the adequacy of RA number 6735 as an enabling law for the constitutionally established system of People's Initiative as a means to introduce amendments to the Constitution. At this juncture, I would like to commend the COMELEC, led by Chairperson Garcia, in suspending all their proceedings relative to the ongoing politicians' initiative. Kahit po suspendido ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma, kailangan pa rin nating bigyang linaw kung paano at sino ang mga nanloko sa ating mga kababayan para makakalap ng pirma para sa Politicians' Initiative. Layon po natin na mabunyag at bigyan ng mukha at katauhan ang mga nagpasimuno ng panlilinlang at pagsasamantalang ito. Sa panahon na atin nang silang matukoy, siguro ay maaring isama ng kumiting ito sa pangunguna ng ating chairperson na makabuo na rekomendasyon na magsampa ng kaukulang mga kaso. Pananagutin natin ang mga mapagsamantala at manluloko. Nais po natin na hindi na maulit ang ganito mga insidente kung saan animoy itinulak sa bangin ang ating mga kababayan. Pinupwersa nila at ginigipit ang ating mga kababayan, lalo na ang mga naghihirap, na ipagbili ang kanilang mga dangal kapalit ang kakarampot na salapi. Ang higit na masakit sa kalooban, ang mga ulat na pera mismo ng gobyerno ang ginamit upang isakatuparan ang maitim na balak na ito. Kung mayroon pang hihigit sa paglalarawan na iginisa sa sariling mantika, ginang Pangulo, ay hindi ko na alam. Noong nakaraang linggo, nagsagawa kami ng pagdinig sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs tungkol sa ayuda scam. Napag-alaman namin na direktang ninakawan ang mga taong nakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Mula sa 5,000 piso, 1,000 piso lamang ang naiuwi ng ating mga mahihirap na benepisyaryo. Illegal at kasuklam-suklam ang ganitong gawain.